Magandang araw po sa inyong lahat at narito na ang ating latest update ngayong araw ng Linggo, December 7, 2025 sa ating minomonitor na bagyo na si Bagyong Wilma. At ang kagabi po no around 10:50 PM ang Bagyong Wilma, yung sentro po ng Tropical Depression Wilma ay tumama na or naglandfall na. Makikita niyo po may umiikot po dito, particular na sa may Hilabaan Island sa area ng Dolores sa Eastern Samar. At kaya nga ay kumikilos na ito pa Kanluran, Hilagang Kanluran, particular na dito sa may bahagi nga ng Kabisayaan patungo sa may area po ng Masbate at dito sa may northern part ng Panay Islands. As of 4 AM, ang lokasyon ng Bagyong Wilma ay nasa may malapit po sa Calbayog City sa lalawigan ng Samar. Taglay pa rin ng Bagyong Wilma ang pinakamalakas na hangin na nasa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman na nasa 75 kilometers per hour. Kumikilos ito, medyo mabagal pa rin po, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At makikita natin ngayong araw at tatlong weather systems pa rin na nakakaapekto sa ating bansa. Ang northeast monsoon o amihan, particular na dito sa may northern part ng Luzon. Ang shear line, ito po yung mga kaulapan na nakikita nyo sa may silangang bahagi ng Luzon at ang Bagyong Wilma. Itong tatlong weather systems na to ang magdadala ng maulap na kalangitan, may mga maihinang pag-ulan particular na sa area ng Northern Luzon at Central Luzon dulot ng amihan, habang ang shear line ay maaaring magdala ng hanggang katamtangan sa malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Bicol region, maging sa Calabarzon, Mimaropa, at yung Bagyong Wilma, maaari naman magdala rin ng mga pag-ulan particular na sa bahagi ng Kabisayaan. Sa Metro Manila, inaasahan natin na posibleng maging maulap yung kalangitan ngayon na may mga katamtamang mga pag-ulan na dulot po ito ng shear line. No? Ito po yung banggaan ng mainit na malamig na hangin, mga kaulapan na dala nga ng shear line. Mapapansin po natin dito sa Ilocos region at sa may bahagi ng Mindanao walang masyadong kaulapan kaya inaasahan po natin ngayong araw mas maaliwalas sa panahon ang mararanasan sa malaking bahagi ng Mindanao at gayon din sa Ilocos region. Mga localized thunderstorms ang mararanasan sa Mindanao habang mga isolated o pulupulong mahinang pag-ulan naman sa Ilocos region na dulot ng hanging amihan. Samantala dahil sa Bagyong Wilma, ito po ay nakikita po natin ang possible na maging track no, or dadaanan po ng bagyo. Posible po ngayong araw ito ay magta-traverse o dadaan po ito sa may bahagi ng area ng Masbate, ito po yung bahagi ng Romblon at sa may northern part ng Panay Island. Samantala po, by tomorrow morning, araw ng Lunes, possible na nasa may northern part na ito ng Palawan. At posible nga, pag dumaan na po ito sa West Philippine Sea, dahil po sa mga pinakahuling datos sa ating pinapakita na unfavorable or maaaring maging dulot po dahil sa environment po dito sa may area ng Palawan, possible na maging humina po at maging isang low pressure area na lamang itong Bagyong Wilma. So posible hindi na ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility bilang bagyo. Hindi rin po natin inaalis yung posibilidad na habang kumikilos sa may Kabisayaan, ang bagyo ay maging isang low pressure area na lamang. Lalo nga po dito ay dumadaan ito sa mga isla sa Kabisayaan at Southern Luzon. Gayunpaman, maging bagyo man o mapanatili mang bagyo or low pressure area, itong Bagyong Wilma, asahan pa rin natin na magiging maulan sa malaking bahagi nga ng Southern Luzon at maging dito sa may area ng Western Visayas at Western Central part ng Kabisayaan. Nakataas naman ang signal number 1 sa Sorsogon kasama yung Masbate, gayon din Ponticaut, Burias Islands, sa Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro at southern portion ng Occidental Mindoro, maging yung northernmost portion ng Palawan kasama yung Cuyo, Calamian at Cagayancillo Islands. Nakataas din po ang signal number 1 dito sa Northern Samar, sa northern and central portion ng Eastern Samar at gayon din sa may northern and central portions ng lalawigan ng Samar. Kasama din ang buong lalawigan ng Biliran. Nakataas din ang signal number 1 sa northern portion ng Leyte, maging sa ilagang bahagi ng Cebu, northern portion ng Negros Occidental at gayon din po no, nakataas ang signal number 1 sa central and eastern portion ng Iloilo, at ang ilang bahagi po sa particular na sa Capiz, Aklan, northern and central portion ng Antique, kasama po dyan yung Kaluya Island. So sa mga lugar po kung saan nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1, mag-ingat pa rin po sa mga
posibilidad nga ng mga malalakas at mga pagbugso po ng hangin at malalakas na mga pag-ulan dala ng bagyong Wilma. Samantala, sa mga lugar po kahit po na walang nakataas na tropical cyclone wind signal number 1, posible pa ring magkaroon ng mga pagbugso ng hangin. Strong to gale force po ang ating inaasahang mga lakas or condition po ng hangin, particular na sa malaking bahagi ng Luzon. Lalong-lalo na po yung Northern Luzon, maging Kabisayan at Zamboanga Peninsula ngayong araw, dulot nga po yan ng hanging amihan at epekto din ng bagyong Wilma. Bukas po Lunes hanggang Martes, inaasahan naman natin na magpapatuloy yung mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon kahit po malusaw pa itong bagyong Wilma dahil malakas pa rin yung northeast monsoon or hanging amihan. Ngayong araw naman, ito po yung ating inaasahan na mga dami ng ulan na maaring ibagsak ng bagyong Wilma at ng shear line. No, makikita po natin malaking bahagi ng Bicol region kasama itong Calabarzon, maging Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, ilang bahagi ng Panay Islands, partikular na yung Capiz, Aklan at Antique ay makararanas pa rin ng hanggang malalakas na mga pag-ulan na maaring magdulot ng mga biglang pagbaha or flash floods at pagguho ng lupa or landslide. So mag-ingat po yung mga kababayan natin. Ito po yung inaasahan natin na dami ng ulan na ibubuhos ng shear line at ng bagyong Wilma. Bukas, araw ng Lunes, posible pa rin magkaroon ng mga malalakas na mga pagulan sa Cagayan, Isabela at Aurora. Dulot po yan ng shear line, habang sa Palawan ay posible po na may mga malalakas na mga pagulan, particular na sa northern part ng Palawan. Ito po ay dulot ng inaasahan nating paglapit dito ng bagyong Wilma, or kung maging low pressure area man ito, asahan pa rin sa mga kababayan po natin sa northern part ng Palawan yung mga hanggang katamtaman hanggang malalakas na mga pag-ulan. Pagdating ng araw ng Martes, inaasahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan, particular na dito sa may Cagayan Valley at Cordillera, kasama yung Aurora. Ito ay dulot ng shear line. So mananatili po yung epekto ng shear line sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon at abot po hanggang sa Cordillera. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na dito sa may northeastern part ng Luzon, kasama yung Aurora, dahil nga posible yung mga pagbaha, mga flash floods at mga pagguho ng lupa or landslide sa mga bahaging ito ng ating bansa. Yan nga po ay epekto muli ng shear line. Nakataas pa rin po ang gale warning, particular na sa hilagang bahagi ng Quezon, kasama yung Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, maging ang Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela at Aurora. Inaasahan kasi natin malalaking pag-alon pa rin ng karagatan sa bahaging ito sa silangang bahagi ng Luzon. Ito po ay epekto ng northeast monsoon or hanging amihan at maging yung bagyong Wilma. Kaya po sa mga kababayan natin sa bahaging ito ng ating bansa, iwasan mo lang pumalaot, lalong-lalo na yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat, malilit na mga bangka para makaiwas po sa panganib na dulot ng malalakas na pag-alon ng karagatan. At patuloy pa rin tayong sundan sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, sa Facebook at YouTube, at sa ating dalawang websites, pag-asa.doc.gov.ph at sa panahon.gov.ph para po sa update dito sa bagyong Wilma. At makikita nyo po ang latest din na mga ini-issue natin na iba't ibang mga information, particular na yung mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, general flood advisories, at mga rainfall information sa buong bansa. Real-time nyo pong makikita, nakamapa dito sa panahon.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. At ang susunod po nating update ay mamayang 8:00 ng umaga. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.